Heto na mga lolo at lola, lahat ng mga senior citizens ha, makinig po kayo dahil pakikinggan po natin kakapasok lang ang panayam sa NCSC regarding po sa mga benepisyo na para sa inyo. Ito po ay latest update mga ka-vlogs, no? Dahil ang dami pong nangyayari ngayon sa balasahan, no? Kung sino ang mamamahala sa mga benepisyo para sa inyo, no, between DSWD and NCSC, kung ano-ano mga benepisyo ang hawak nila, no, at kung paano ninyo ito makuha. Narito, panoorin po natin ang spokesperson ng National Commission of Senior Citizens or NCSC spokesperson na si Miss Lorraine Valdivieso. Pakinggan hanggang dulo. So ito ho, na-transfer na ho ng Pangulong Marcos yung National Commission of Senior Citizens, yung NCSC, di ba? Para dito ilagay na ho sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. So ano nakikita nyo para mga advantages ho na sa hakbang na ito, Lorraine? Welcome po namin yung naging executive order po ng ating Pangulo placing our agency as attached agency under the DSWD. And sa kasalukuyan po kasi, before pa tayo ma-issuehan ng executive order, ito pong social pension program ay nakaladak pa rin po sa DSWD, and ito pong pagiging attached agency ng aming opisina sa DSWD, sinisigurado po nito na mas mapapaigting po yung mga programa na hinahatid natin sa ating mga senior citizens. Kabilang na po dyan ang Expanded Centenarians Act. Ito po yung 10,000 para sa ating mga nakatatandang naka-reach ng 80, 85, 90 at 95, at 100,000 din po para sa mga centenarians natin. At ganoon pa rin po yung implementasyon para sa mga indigent senior citizens natin nationwide, na nakakatanggap po ng 100,000 kada buwan na social pension. Kasi marami pa rin yung mga ating mga senior citizens ngayon. Buti na rin nga, tumaas di ba yung sa may sa SSS? 30%, 10% nagsimula nung last September. Ako, nararamdaman ko na yun kahit papano, hindi naman ganun kalaki. Pero ibig sabihin, ito across the board, lahat ng mga senior citizens, hindi lang kahit na-identify ka sa marginalized, lahat ng senior, di ba, na makakakuha nitong benepisyo. Sa ngayon, Sir Dan, nakabinbin pa rin po kasi sa Senado yung ating panukalang batas na gawing universal social pension po yung ating existing programa. So, antabayanan po natin yan kung ano po yung mangyayari. I think the bill is being sponsored by no less Senator Risa Hontiveros. So, maghintay lang po tayo kung ano po yung magiging progreso ng ating programa. Para lang doon sa mga nakikinig sa atin, no, at alam nila kung ano yung laman nitong universal social pension na talaga in-sponsor ni Senator Risa. Ano ho ba ang nilalaman nito? Atong let's say, at saka kung ano na status so far sa Senado? Sa ngayon ho, ang alam natin, nakipagpulong po tayo niyan kasama si Dr. Loreche nitong mga nakaraang linggo para po pag-usapan kung ano pa po yung mga dapat na tingnan doon sa ating panukalang batas, and ang sinusuhestyon po ng ating tanggapan ay magkaroon muna po ng technical working group para pag-aralan ho kung ano ba dapat yung nararapat para sa ating mga senior citizens, at dapat po bago tayo makapag-implement ng ganitong klase ng programa, kasi malawakan ho ito, Sir Danny. And ayaw din po naman natin na umaray yung ating ekonomiya sa pagbibigay ng ating social pension. Babalansehin. Kaya kailangan balansehin mo muna natin, pag-aralang maigi, at mahalaga naman mo na itaas po sa lahat ng prioridad ang makakabuti para sa mga senior citizens natin. Pag-aaralan po muna ng maigi ng ating technical working group. Yun po yung aming suggestion sa Senate, sir. Yeah, for now naman kasi nakikita ko very maganda ang reception sa mga ibang senators, mukhang susuportahan. Alam ko meron ding counterpart yan, Lorraine, di ba, sa House, at madali naman, madali na lang i-reconcile
i-reconcile yan sa BICAM at tingin ko naman susuportahan din yan ng Pangulong Marcos. Pero for now ba? Yes po, sir. For now, pag sinabi mo nasa technical working group, meron ba tayong timeline? Let's say, sa 20th Congress, definite ba na ma-approve yan? At saka meron ba tayong nakikitang parang somehow na working figure na pwedeng idagdag sa mga, let's say, pension ng mga senior citizens? Sa ngayon kasi, sir, ang existing nga po ay yung 1,000, pero ang binibigyan lamang nito ay yung mga indigent o yung mga walang-wala ho talaga sa buhay. Para somehow maka-cover up lang sa mga pangangailangan ng ating mga senior citizens. Pero sa ngayon po, sir, hindi pa po namin masabi. Mahirap po mga ako, lalo na sa ating mga nakatatanda kasi pakasingilin kami agad ng aking umasa, no? Umasa. Baka bibigyan nyo ng false hope, di ba? Yun ang ano. Opo, alam niyo naman po na ang ating mga seniors din, commonly, sila rin po yung mga nabibiktima ng mga scam, mga fake information. Online scam. Karamihan dami Yes po. Yes po. So, yes po. Sa ngayon po, sir, yun pa lang, kailangan lang po muna nating pag-aralan muna kung ano pa po yung mga added benefits ng ating mga senior citizens on a national scale po. Pero yung target bracket pala, yung unang priority, yung marginalized, yung vulnerable sector. Yung mga, let's say, nasa 4-piece. Meron ka bang numero, Lorraine? Let's say, sino yung priority group na mga gaano karami yan, ilang milyon yan na senior? Sa ngayon, sir, wala pa kasi sa amin yung social pension. Ang napapatupad pa lang po ng NCSC ay yung Expanded Centenarians Act. And we are going to meet with DSWD because the social pension implementation is still with DSWD. Dapat po nga ngayon ay magkakaroon kami ng pagpupulong together with Secretary Rex Gatchalian para po mag-level off yung dalawang opisina kung paano po ba yung magiging implementation nito at saan po papasok yung ating opisina sa pag-implement ng social pension. And sa ngayon po, sir, yun pa lang, what I can give you is the data for the other programs na hinawakan po ng NCS, which is the Expanded Centenarians Act. Yes, okay. Basta yan, welcome development sa amin yan. Lalo ako, senior citizen. Anything that will benefit yun na nga, yung mga senior citizens natin. Kasi karamihan hindi naman talaga, wala na silang, cost of, yung income. Wala na silang parang source of income, di ba? Umaasa na rin sila minsan sa mga anak nila or whatever. Somehow, itong mga maliliit na pensyon that they can benefit from. Opo. And sir, sa ngayon din po, ang aming pong tanggapan ng NCSC, nag-initiate po kami ng mga livelihood opportunities for our senior citizens. And kung nabalitaan nyo ho, itong aming nilaunch na livelihood program, katuwang po ang City of Manila, na ito pong ating mga senior citizens ngayon ay nagtitraining para po sila ay maging certified na tour guides sa Intramuros. Ang pilot site po namin ay sa Intramuros. Ito po ay dagdag kabuhayan din po para sa kanila at oportunidad na rin. Sige. Nako, maraming salamat. Looking forward kami dyan sa mga developments na yan. Salamat, Lorraine. Thank you. At yan po, mga senior citizens, inyo pong napakinggan ang spokesperson o tagapagsalita ng NCSC na si Miss Lorraine Valdivieso. So, inilatag po niya ang mga programa, mga benepisyo na meron po ang mga senior citizens sa ilalim ng DSWD and NCSC. So, partner po talaga ng NCSC si DSWD since ang DSWD po ang mas nauna na ahensya na namamahala po sa inyong mga benepisyo at pribilehiyo, no? Sa katunayan sa ngayon, the social pension nasa DSWD pa, while sa NCSC naman po ang namamahala ng Expanded Centenarian Act cash benefit na 10,000 piso. So, tingnan po natin sa susunod na update kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang 100% na mamamahala. Pero, one thing's for sure, no? Kahit DSWD pa naman yan o NCSC, sigurado po ang yung mga benepisyo gaya po ng Expanded Centenarian Act cash benefit, social pension, yung ating Universal Social Pension Bill na nasa Senado pa po at iba pa ay tsak makakarating po para sa inyo. So yan po ang pinaka-latest update mga lola at lola.
Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all.